Chapter 39. Muli akong nagising nang maramdaman ko ang mahinang tapik sa aking pisngi. Nang imulat ko ang aking mga mata, mukha ni Dominic ang una kong nasal ayan. Are you okay? God, ano ba ang ginagawa mo sa sarili mo? Gusto mo bang magpakamatay? Kaagad na bulalas nito. Hindi ko naman alam kung ano ang ibig nitong sabihin kaya tulala akong napatitig dito. Mabuti na lang at nakabalik kaagad ako. Alam mo bang nadatnan kita na kinukumbulsyon sa sobrang taas and lagnat? Bakit hindi mo nabanggit kaninang umaga na masama na pala ang pakiramdam mo? Hindi ka din kumain, kastigo nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan na maluha. Naalala ko na, pinilit kong matulog kanina kahit na masama ang pakiramdam ko. Kung ganoon nauwi nga sa trangkaso ang lahat. Wala sa sariling inilibot ko ang tingin sa paligid. Nagulat pa ako dahil napansin ko na may ibang tao dito sa loob ng kwarto. Muli akong napatingin kay Dominic at kita ko ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Nagpatawag ako ng doktor. Mataas ang lagnat mo kanina at masyado mo akong ipinag-alala. Sagot nito sabay hawak sa kamay ko. Ngayon ko lang din napansin na may nakakabit na palang dextrose sa akin. Hindi ko maiwasan na mapabuntong hininga. Hindi ko alam kung bakit kita ko ang sobrang pag-aalala niya para sa akin. Siguro natatakot siya na baka hindi na matupad ang pangarap niya na magkaroon ng anak sa akin. Pwede bang iwan mo muna ako? Gusto kong mapag-isa. Malamig kong sagot sa kanya. Wala akong ganang makipag-usap kahit kanino at kahit na anong gawin ko, alam kong hindi na akong makakawala sa mga kamay niya. Tuldok. Bihag niya ako at pwede niyang gawin lahat ng gusto niya sa akin. Okay fine, magpahinga ka muna. Tsaka na lang tayo mag-usap kapag magaling ka na talaga. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig dito. Bakit parang nag-iba yata pati ang tono ng boses niya ngayon? Iba din ang klase ng pagkakangiti niya sa akin. Dapat ba akong mas matakot at kabahan sa kanya? Hindi na ako umimik pa bagkus muli kong ipinikit ang aking mga mata. Narinig ko pa ang marahan na pagbuntong hininga nito bago ko naramdaman na naglakad na ito palayo sa akin. Kasunod ng mahinang yabag at pagbukas-sara ng pintuan ng kwarto. Hindi ko naman maiwasan ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kaagad naman akong nakabalik sa pagtulog. Muli akong nagising na madilim na sa labas ng kwarto ko. Tanging malamlam na ilaw mula sa lampshade ang tanglaw sa madilim na paligid. Bahagyang nakahawi na ang kurtina sa salaming bintana kaya mula sa kinahihigaan ko kita ko ang labas. Marahan akong napabutong hininga at sinalat ko ang aking noo para damhin kung mainit pa ba ako. Kaagad naman akong nakabalik sa pagtulog. Muli akong nagising na madilim na sa labas ng kwarto ko. Tanging malamlam na ilaw mula sa lampshade ang tanglaw sa madilim na paligid. Bahagyang nakahawi na ang kurtina sa salaming bintana kaya mula sa kinahihigaan ko kita ko ang labas. Marahan akong napabutong hininga at sinalat ko ang aking noo para damhin kung mainit pa ba ako. Kahit papaano magaan na ang pakiramdam ko. Nakakaramdam na din ako ng gutom at wala sa sariling sinipat ko ang orasan na nasa tabi lang ng bedside table. Halos 10:00 na ng gabi at wala akong ginawa buong maghapon kundi ang matulog. Nagugutom talaga ako kaya naman ako na mismo ang nag-alis ng dextrose sa kamay ko. Dahan-dahan akong bumangon at nakaramdam ako ng kapanatagan ng kalooban dahil kahit papaano naibsan na din ang pananakit ng buo kong katawan. Ibang damit na din ang suot ko ngayon. Parang may naglinis sa akin dahil kahit papaano presko na ang aking pakiramdam. Napatitig ako sa pintuan ng kwarto. Iniisip ko kung nasa paligid pa ba si Dominic. Walang kahit na anong makain dito sa loob ng kwarto kaya mabagal akong naglakad patungo sa pintuan. Pinahihit ang seradura at hindi ko maiwasan na mapangiti dahil hind na nakalock yun. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang malawak na hallway. Maraming nakasarang pintuan at mukhang malaki talaga ang bahay na ito. Naglakad ako patungong hagdan. Tahimik na ang buong paligid at maliban sa mga bodyguards ni Dominic hindi ko alam kung sino-sino pa ang nakatira sa bahay na ito. Pagkababa ko kaagad na bumanggad sa akin ang 2 portrait sa may living area. Wala sa sariling naglakad ako patungo doon at kaagad na dam ako ang tingin ko sa isang babaeng nasa portrait. Francine. Hindi ko maiwasang bulong. Si Francine talaga ang nasa larawan. Kahit na makaluma ang damit nito at ang pagkakaayos ng buhok, si Francine talaga.
Anong ibig nitong sabihin? Bakit kamukha ni Francine ang nasa larawan? Ang babae na nasa larawan at si Francine ay iisa lang ba? Pakiramdam ko biglang sumakit ang ulo ko sa natuklasan. Napakalaking coincidence naman kung ganoon. Muli kong sinipat ang larawan. Napakunot ang noo ko nang mapansin ko na sa ibabang bahagi ng larawan ay may nakasulat. Doña Faustina de la Fuente, malakas kong bigkas. Hindi ako makapaniwala na napatitig dito. Hindi siya si Francine, pero magkamukha talaga silang dalawa. Muli kong bulong sa aking sarili. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatayo sa harap ng larawan. Hindi ko alam pero bigla akong kinutuban. Paano kung, gising ka na pala? Kumusta? Maayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi ko maiwasan na mapapitlag nang marinig ko ang boses na iyon. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad king napasin ang parating na si Dominic. Mukhang galing ito sa labas base na din sa hitsura nito. Ayos na ako, malamig kong sagot. Akmang hahawakan ako nito sa noo pero mabilis akong umatras. Narinig ko pa ang marahan nitong pagbuntong hininga bago ako nito malungkot na tinitigan. Teka, malungkot. Tama ba yung nakikita ko sa mga mata niya? Imposible naman yata iyon. Walang konsensya si Dominic kaya imposibleng lungkot ang nakikita ko sa mga mata niya. Bakit ka nga pala bumaba? Tanong nito. Muli akong napasulyap sa larawan bago sumagot, nagugutom ako. Honest kong sagot. Natigilan ito. Saglit akong tinitigan bago tumango. Kung ganoon samahan na kita sa kusina. Hayaan mong ipaghanda kita ng makakain. Sagot nito. Lalo naman akong nagtaka, si Dominic ba talaga ang kausap ko ngayon? Bakit parang nag-iba yata ang pag-uugali niya ngayon? Nagpatiuna na itong naglakad kaya naman kaagad akong napasunod sa kanya. Bumulaga sa mga mata ko ang malawak na kusina. Kumpleto naman sa mga gamit sa pagluluto. May ref din at doon dumireko si Dominic para siguro maghanap ng pwedeng makakain. Balak kong bukas na lang kita ipagluto ng makakain. Gabi na at baka gutom ka na kaya pagtiyagaan mo muna ang ihahanda ko sa iyo ngayon. Nakangiti nitong wika. Hindi ko ito sinagot. Maupo ka muna. Sandali lang ito, muling wika nito. Tumango ako at kaagad na naupo sa tapat ng mesa. Tahimik kong pinapanood si Dominic sa pagluluto. Hindi ako makapaniwala sa kanyang ginagawa. Talaga bang marunong siyang magluto? Sa mga kilos niya ngayon mukhang expert siya pagdating sa kusina. Anong pa bang mga positive side ng isang Dominic de la Fuente na dapat kong malaman? Maupo ka muna. Sandali lang ito, muling wika nito. Tumango ako at kaagad na naupo sa tapat ng mesa. Tahimik kong pinapanood si Dominic sa pagluluto. Hindi ako makapaniwala sa kanyang ginagawa. Talaga bang marunong siyang magluto? Sa mga kilos niya ngayon mukhang expert siya pagdating sa kusina. Anong pa bang mga positive side ng isang Dominic de la Fuente na dapat kong malaman? Chapter Hindi ko akalain na expert pala pagdating sa kusina ang isang Dominic de la Fuente. Bad boy image ito kaya naman hindi ko maiwasan na magulat. Here, kumain ka na para makabalik ka sa pagtulog mo. Nakangiti nitong wika sabay lapag sa harap ko ang iniluto nitong pagkain. Spam at eggs with rice lang naman pero maganda ang pagkakaprito. Thank you. Mahina kong sagot sa kanya bago ko hinawakan ang kutsara at tinidor. Simula nang dinukot niya ako hindi pa nalalagyan ng laman ng kahit na anong pagkain ang sikmura ko kaya gutom talaga ako ngayon. Wala nang hiya-hiya, kaagad kong nilantakan ang mga pagkain na nasa harap ko. Tahimik lang naman itong nanunood sa akin habang may ngiti na nakaguhit sa labi nito. Halos paubos na ang pagkain sa pinggan nang muli itong nagsalita. Pasensya ka na kung nalipasan ka ng gutom. Hayaan mo, simula ngayon hahayaan na kitang makapag-ikot sa buong paligid para naman hindi ka mabored. Wika nito, hindi ko naman maiwasan na mapatitig dito. Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit kailangan mo itong gawin sa akin? Tanong ko sa kanya. Saglit itong natigilan bago nag-iwas ng tingin sa akin. I don't know, hindi ko din alam, basta isa lang ang gusto ko Trixie gusto kong ikaw ang magiging ina ng mga anak ko, wala nang iba kundi ikaw lang, seryoso nitong sagot. Bakit ako? Maraming babae dyan na willing kang bigyan ng anak kung gusto mo, pero bakit ako? Sagot ko, sa hindi malamang dahilan biglang nawala ang takot na nararamdaman ko para sa kanya. Ngayong nasa magandang mood siya gusto kong malaman ang lahat-lahat. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi makatarungan ang ginawa niya sa akin.
Sorry, ubusin mo na muna ang pagkain mo. Mag-usap na lang ulit tayo kapag maayos na talaga ang kalagayan mo. Sagot nito sabay tayo. Naglakad ito palabas ng dining area kaya naman nasundan ko na lang ito ng tingin. Hindi ko naman mapigilan ang muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Miss na miss ko na sila mama at papa. Sana magbago ang isip ni Dominic at palayain niya na ako. Ayaw kong makulong sa lugar na ito. Ayaw ko din mainto sa pag-aaral ko. Pagkatapos kong kumain, hinugasan ko muna ang mga pinggan at baso na ginamit ko bago ako nagpasyang maglakad-lakad sa paligid. Mukhang pinagkagastusan ng bahay na ito. Alagang-alaga din sa linis dahil wala akong nakita na kahit na isang alikabok sa paligid. Siguro marami ang nagme-maintain ng kalinisan sa paligid. Elegante at puro mamahaling gamit ang mga nakadisplay sa buong paligid. Chandelier pa lang alam kong hindi na biro ang halaga. Kahit papaano maswerte pa rin ako. Malayo ang sitwasyon ko ngayon kumpara sa ibang mga nakidnap na napapanood ko sa mga drama sa television na dinadala sa maruming warehouse at itinatali. Samantalang ako dinala niya sa mamahaling bahay at malaya na daw akong makalabas ng kwarto kapag gustuhin ko. Sana nga alam-ambat na ang puso niya. Sana nga ang kasunod nito ay ang pagpapalaya niya sa akin. Oo, galit ako sa ginawa niya sa akin. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Nangyari na ang lahat at kahit na maglupusay pa ako hindi na maibabalik pa kung ano man ang nakuha sa akin ni Dominic. Hindi ko naramdam ang presensya ni Dominic sa buong paligid kaya naman nagpasya akong naglakad papuntang pintuan palabas ng bahay. Wala lang, gusto kong magpababa ng kinain bago matulog. Feeling ko, hindi din naman ako makakatulog kaagad dahil maghapon na akong tulog kanina. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang bilog na buwan sa kalangitan pagkalabas ko pa lang ng bahay. Sobrang tahimik ng buong paligid palatandaan na tulog na ang lahat. Nagpapalingga-lingga akong naglakad palabas ng bahay. God! Ito na siguro ang chance na makakatakas ako. Ituro niyo po sa akin kung saan ako pwedeng dumaan. Bulong ko pa sa sarili ko at mabilis na tumakbo papuntang gate. Malapit na ako nang mapansin ko na gising pa ang 3 guard na bantay. Kaagad akong napaatras at umikot sa buong paligid. Malawak ang bakuran ng bahay. Ang taas din ng pader at hindi ko kayang akyatin iyon. May mga barbed wire din kaya naman hindi magandang idea na doon ako dumaan. Halos naikot ko na yata ang buong paligid pero bigo ako. Wala talagang ibang madaanan kundi ang gate lang kung saan may mga bantay. Malabo talagang makatakas ako. Hingal na hingal akong napaupo sa Bermuda grass. Hindi ko maiwasan ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata. Siguro nga, dito na ako mamatay sa lugar na ito. Hindi ako makakaalis hanggang walang pahintulot ni Dominic. What are you doing here? Napapitlag pa ako nang marinig ako ang boses na iyon. Paimpol kong pinunasan ang luha sa aking mga mata bago dahan-dahan akong tumayo at hinarap ito si Dominic. Kung sasabihin ko sa iyo na naghahanap ako ng paraan na makatakas, magagalit ka ba? Tanong ko. Blonde ka ang ekspresyon ng mukha na tinitigan ako. Tatakas ka. Ayaw mo dito. Kahit na gusto na kitang bigyan ng kalayaan na may cut ang buong paligid gusto mo pa din akong iiwan. Tanong nito. Nagulat naman ako. Ano ang ibig nitong sabihin? This is my house, Trixie. Alam mo bang ikaw pa lang ang kauna-unahang babae na dinala ko dito? Kahit si Francine, hindi pa nakakapunta dito sagot nito. Lalo akong nagulat nang marinig ko ang pangalan na binanggit nito. Anong sabi mo? Si Francine. Si Francine Sebastian. Naguguluhan kong tanong. Mataman muna ako nitong tinitigan bago sinagot. Gaano ba kasama ang tingin mo sa akin, Trixie? Bakit hindi mo kayang manatili sa tabi ko? Imbes na sagutin ang tanong ko ibang kataga ang lumabas sa bibig nito. Kaagad naman akong napailing, sabihin mo sa akin, ang Francine ba na tinutukoy mo ay ang Francine na kilala ko? Tanong ko, halos madurog ang puso ko nang makita ko na dahan-dahan itong tumango. Kamag-anak ko siya, anak siya ng lolo ko, sagot nito. Parang isang malakas na bomba na biglang sumabog sa balintataw ko ang narinig ko sa kanya. Hindi ako makapaniwala, Dugong de la Fuente si Francine. Kaya ba kamukha niya ang portrait na nasa living area? Isa siyang de la Fuente at kadugo niya ang lumapastangan sa pagkababae ko. Hindi ko maiwasan ang muling pagtulo ng luha sa aking mga mata.
Hindi ko akalain na ang isang taong malapit sa puso ko ay kadugo pala ng taong dumukot sa akin. Bakit ba ang liit ng mundo? Kamag-anak mo siya. Kamag-anak mo ang babaeng pinalaki at minahal ng mga magulang ko. Mahina kong tanong kasabay ng sunod-sunod na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ang unfair ng mundo. Bakit sa dinami-dami ng tao dito sa mundo, bakit si Francine pa? Bakit naging kadugo pa ni Francine ang taong lumapastangan sa akin? Nandoon na nga eh. Imbes na ako ang nasa piling nila mama at papa noong unang mga araw ko dito sa mundo hanggang umabot ako ng 16 years old, si Francine ang kasama nila. Si Francine ang samalo ng lahat ng pagmamahal na kayang ibigay ng isang tunay na mga magulang na dapat sa akin lang. Naghirap ako sa mga taong iyon. Pinahirapan ako ni Tia Sabel at hanggang ngayon kasama ko pa din ang anino ng nakaraan. Ibinenta niya ako kay Dominic at hindi na mababago iyon kahit na anong pagtakas na gawin ko. Hindi ako basta-basta makakatakas sa anino ni Dominic at napatunayan ko na iyan ngayon. Puro na lang kamalasan sa buhay ang sumalubong sa akin simula nang nagkamalay ako dito sa mundo. Nagbago lang iyon nang makilala ko sila mama at papa. Akala ko wala nang katapusan ang saya na iyon pero heto na naman. Nandito na naman ako sa bisig ng taong kinatatakutan ko. Inilayo niya ako sa tunay kong pamilya kung saan masaya na ako sa piling nila. Huwag kang magalit sa kanya, hindi niya alam ang ginawa ko. Hindi niya din alam na ako ang nasa likod ng pagdukot sa iyo. Mahinahon itong wika habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Napailing ako. Masaya ka ba sa ginagawa mong ito, Dominic? Sinira mo ang buhay ko. Inilayo mo ako sa tunay kong pamilya. Umiiyak kong tanong sa kanya. Hindi ito nakaimik. Kung kadugo mo si Francine, hindi ba pwedeng maging thankful ka na lang sa amin? Pinalaki at minahal siya ng mga magulang ko mula baby pa lang siya. Itinuring siyang tunay na anak samantalang naghirap ako sa mga kamay ni Ate Sabel. Bakit kabalikataran ang ginawa mo sa akin ngayon? Bakit wala kang utang na loob? Bakit hindi mo man lang naisip na minahal din naman namin ang taong kadugo mo? Bakit? Pagpapatuloy kong wika. Napansin ko ang pagtiimbagang ni Dominic habang hindi ito umiimik. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito sa akin. Naniniwala pa rin ako na may karma lahat ng ginawa mong ito sa akin. Muling wika ko sa kanya. Hindi pa rin ito nakaimik kaya naman dahan-dahan ko na itong tinalikuran. Texas sorry. Wika nito. Naikuyong ko ang aking mga kamao at muli itong hinarap. Sorry. Akala mo ba kayang tanggalin ng sorry ang paghihirap ng kalooban ko ngayon? Akala mo ba kayang ibalik ng sorry na iyan ang mga kalapastanganan na ginawa mo sa akin? Halos pasigaw kong sagot sa kanya. Nanginginig ang buo kong laman at gusto ko itong saktan. Gusto kong iparamdam sa kanya ang galit na nararamdaman ng puso ko ngayon. I know, alam ko kung gaano ako kasama sa paningin mo ngayon. Pero ito lang ang tandaan mo, Trixie, hindi ko pinagsisisihan ang pag-angkin ko sa iyo. Matagal ko nang gustong gawin iyon at kahit nakititing hindi ako makokonsensya. Mananatili ka sa tabi ko habang buhay, sagot nito sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Sinugod ko na ito at pinagkakalmot. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mo para sabihin sa akin iyan. Manyak, manyak. Halos echo ang boses ko sa buong paligid dahil sa sigaw kong iyon. Pinaghahampas ko din ito sa kanyang dibdib gamit ang dalawa kong kamay pero hindi man lang ako nito pinigilan. Bagkus hinayaan niya lang ako. Sige, ilabas mo ang galit mo sa akin, Trixie. Ilabas mo hanggang sa mahanap mo ang katahimikan ng puso mo. Narinig ko pang wika nito. Lalo akong nakaramdam ng paghihimagsik ng kalooban. Katahimikan. Sa palagay mo ba magiging tahimik ang buhay ko hanggat kasama kita? No. Hanggat hindi mo ako ibinabalik sa tunay kong pamilya, hindi ako magkakaroon ng katahimikan. Umiiyak kong senggal sa kanya. Muli itong natigilan. Galit ako sa iyo. Ikaw na yata ang pinakamasamang tao na nakilala ko dito sa mundo. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa iyo, Dominic. Tandaan mo iyan. Patuloy ang pag-iyak ko habang sinasabi ang katagang iyon. Fine, kung ano man ang makakapagpaligaya sa iyo, malaya mong gawin iyon. Hindi kita pipigilan. Don't worry, hinding-hindi ka mapapahamak sa mga kamay ko. Babawi ako sa lahat ng mga kasamaan na ginawa ko sa iyo, Trixie.
Mahinahon itong wika at humakbang na ito palayo sa akin. Laglag ang mga balikat na naglakad ito papasok ng bahay. Lalo akong napahagulhol sa pag-iyak. Masakit isipin na ang taong minahal ko na parang isang tunay na kapatid, kamag-anak pala ng taong lumapastangan sa akin. Hindi ko alam kung magagalit ba ako pati na din kay Francine or hindi. Hindi ko alam. Basta ang alam ko ngayon, sobrang sama ng loob ko. Grabe kung magbiro ang tadhana. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang bukas. Dahil sa sobrang sama ng loob napahiga ako sa Bermuda grass. Kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nagkikislapang bituin sa kalangitan. Mapait akong napangiti. Kung panaginip man ang lahat ng ito sana magising na ako. Napakasakit na bangungot ang nangyaring ito sa akin at hindi ko alam kung paano ito malalagpasan. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog. Muli akong nagising sa isang mabining haplos sa aking noo papunta sa aking buhok. Dahan-dahan na nagmulat ako ng aking mga mata para lang na magulat ng mapagsino ang taong nakatunghay sa akin ngayon. Ma, bulalas ko. Nagtataka akong inilibot ang tingin ko sa buong paligid. Nagulat ako dahil napansin ko na nasa sarili na akong kwarto dito sa mansion namin. Anong nangyari? Nasaan si Dominic? Katanungan na hindi ko kayang bigkasan sa harap ni Mama kaya sinarili ko na lang. Trixie anak, salamat sa Diyos dahil ligtas ka. Salamat. Umiiyak na sagot naman ni Mama sa akin. Kaagad akong napabangon at napayakap dito. Ma, umiiyak kong sagot. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ngayon. Basta ang alam ko masaya ako dahil nakita ko na ulit ang mama ko. Sobrang namiss ko siya. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat ng ito. Ang huli kong natindaan ay ang pag-uusap namin ni Dominic at ang pagsabi ko ng masasamang salita sa kanya. Pagkatapos ngayon, madyay gising na lang ako na kasama ko na si Mama. At sa sarili ko pang silid. Anong nangyari? Paano po ako nakauwi? Mahina kong tanong ng bahagya na akong kumalma. Paimpol ko ding pinunasan ang luha sa aking mga mata. Wala nang dahilan pa para umiyak. Nakauwi na ako. Ligtas na ako mula sa mga kamay ni Dominic. Hinaplos muna ni Mama ang pisngi ko bago ako nito sinagot. May naghatid sa iyo kaninang madaling araw dito sa bahay. Hindi na namin natanong kung sino sila dahil sa pagkataranta namin. Tuldok-tuldok. Ano ba ang nangyari? Saan ka ba galing anak? Tanong ni Mama. Hindi ko naman mapigilan ang muling maluha. Lalo na nang sumagi sa isip ko ang ginawa ni Dominic sa akin. Ano ba gusto palabasan ni Dominic? Bakit bigla na lang siyang nagdesisyon na ibalik ako dito sa bahay? Tinamaan ba siya sa mga salita na lumabas sa bibig ko kagabi? Hindi na ba kami magkikita? Mga katanungan na alam kong si Dominic lang ang makakasagot. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng lungkot sa isiping posible nga na hindi na muling mag-cruise ang landas naming dalawa. Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo bang dalhin ka namin sa hospital? Para naman matingnan ka ng doktor. Tanong ni Mama sa akin. Pilit akong ngumiti dito. No Maria, kaunting pahinga pa at magiging maayos din ako, sagot ko. Saglit akong tinitigan ni Mama bago ito tumayo. Marami kaming gustong itanong sa iyo Trixie, pero makakapaghintay ang lahat ng iyon. Ang importante nandito ka na. Nakablik kang ligtas, salamat sa Diyos dahil hindi kanya pinabayaan. Lumuluha na wika ni Mama habang hinahaplos nito ang pisngi ko. Hindi ako nakaimik. Siya nga pala, dito ka muna. Kukuha ako ng makakain mo para naman malim na ng sikmura mo. Huwag kang mag-alala anak, nandito lang kami palagi sa tabi mo. Hindi na namin hahayaan pa na mapahamak ka, muling wika nito bago dahan-dahan na tumayo. Tanging-tango lang ang naging sagot ko. Sa totoo lang naguguluhan ako. Alam kong maraming ibabatong katanungan sila Mama at Papa sa akin. Bigla akong con-e ng pagdadalawang isip kung sasabihin ko ba sa kanila na si Dominic ang dumukot sa akin. Kung ikukwento ko ba sa kanila ang kalapastangan na ginawa sa akin ni Dominic. Sa totoo lang, naguguluhan ako sa nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung matutuwa or malulungkot ba ako sa biglaang desisyon niya na ibalik ako sa mga magulang ko. May nakakapa kasi akong lungkot sa puso ko. May paghihinayang din akong naramdaman. Sa hindi malamang dahilan parang gusto kong makita si Dominic. Parang bigla kong namiss ang boses niya. Ipinilig ko ang aking ulo. Ewan ko ba, nababaliw lang siguro ako. Ni-rape niya ako at gusto kong pagbayaran niya iyon. Gusto kong makulong siya. Pero teka lang, rape ba talaga iyon?
Bakit nag-enjoy din ako? Bakit nagustuhan din ng katawan ko ang ginawa niya sa akin? Sumandal ako sa headboard ng aking kama at ipinikit ko ang aking mga mata. Sa hindi malamang dahilan, imahe ni Dominic ang biglang lumabas sa balintataw ko. Parang may kung anong bagay na biglang kumurot sa puso ko nang mapansin ko kung gaano ito kalungkot. Haste, ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit pakiramdam ko namimiss ko siya? Hindi ko maiwasang bigkas sa sarili ko. Dapat kamuhian ko siya pero bakit iba ang sinisigaw ng puso at isip ko? Bakit malungkot ako ngayon? Bakit hindi siya mawaglit sa isipan ko? Sa hindi malamang dahilan muling lumitaw sa isipan ko ang mga ginawa naming dalawa. Sigurado na ako sa sarili ko. Hindi rape iyon dahil parang gusto kong ulitin namin. Nakakahiyang aminin pero hinahanap ng katawan ko ngayon ang ginawa namin. Manyak na din ba ako kagaya niya? Nakakabaliw ba talaga? Pagkalabas ko ng banyo kaagad kong napansin ang mga pagkain na nakalatag na sa maliit na mesa dito sa loob ng kwarto. Isa-isang tiningnan ko muna ang mga iyon bago ako pumasok sa loob ng walk-in closet para magbihis muna. Pagkatapos kong magsuot ng komportableng damit kaagad na akong kumain. Sa totoo lang, wala akong ganang kumain pero kailangan kong pilitin ang sarili ko. Hindi ako dapat magpadala sa lungkot. Dapat kong turuan ang sarili ko na makalimutan ang nangyari sa pagitan naming dalawa ni Dominic. Yes, si Dominic. Bakit ba hindi siya mawala sa isipan ko? Bakit bigla na lang lumilitaw ang gwapo nitong mukha sa balintataw ko? Pakiramdam ko may malaking bahagi ng pagkatao ko ang biglang inangkin niya. Mukhang hindi lang ang virginity ko ang naangkin niya kundi pati na din ang puso at isipan ko. Habang kumakain, lumilipad ang isipan ko papunta kay Dominic kaya hindi ko na namalayan pa na naubos na pala ang mga pagkain na nasa harap ko. Muli akong pumasok sa loob ng banyo para mag-toothbrush. Dahil maayos na ang kalagayan ko nagpasya akong lumabas na lang muna para magpahangin. Alam kong mahihirapan na din akong makabalik sa pagtulog. Pagkalabas ko ng mansion kaagad akong dumireko ng garden at nadatnan ko si mama na abalang-abala sa kanyang mga halaman. Anak, maayos na ba ang kalagayan mo? Bakit ka pa lumabas? Magpahinga ka muna, kaagad na wika nito sa akin pagkalapit ko. Ma, ayos na po ako. Teka lang po, nasaan sila Papa at Kuya Charles? Alam na po ba nila na nakabalik na ako? Tanong ko. Si Kuya Charles mo pumasok sa opisina samantalang si Papa mo nasa library. Ang alam kasi nila natutulog ka kaya ayaw ka muna nilang istorbuhin. Sagot nito. Tumanggo ako at naupo sa bakanteng upuan. Habang nakatanaw sa mga nagagandahang bulaklak hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga. Hangkag ang nararamdaman ko ngayon. Sobrang lungkot ng nararamdaman ng puso ko. Alam kong may mali sa akin. Alam kong sa loob ng ilang araw na nawala ako dito sa mansion at nakasama si Dominic, may malaking bahagi ng pagkatao ko ang biglang nagbago. Saglit akong natigilan nang mapansin ko na may pumasok na sasakyan sa loob ng gate. Nakakunot ang noong pinagmamasdan ko iyon at kaagad akong napangiti nang mapansin ko ang pagbaba ni Kuya Charles. Dali-dali akong tumayo mula sa aking kinauupuan at nakangiting sinalubong ito. Kuya, tawag ko dito. Nakangiti itong mabilis na naglakad palapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Trexie God, thank you. Are you okay? Hindi ka ba ginawa ng masama ng taong dumukot sa iyo? Kaagad na bulalas nito sa akin. Kumalas ako sa pagkakayakap dito at alang-inang tumanggo. Kaagad akong napangiti nang mapansin ko ang pagbaba ni Kuya Charles. Dali-dali akong tumayo mula sa aking kinauupuan at nakangiting sinalubong ito. Kuya, tawag ko dito. Nakangiti itong mabilis na naglakad palapit sa akin at mahigpit akong niyakap. Trexie God, thank you. Are you okay? Hindi ka ba ginawa ng masama ng taong dumukot sa iyo? Kaagad na bulalas nito sa akin. Kumalas ako sa pagkakayakap dito at alang-inang tumanggo. Ayos lang ako kuya, maiksi kong sagot at pilit na ngumiti. Hind naman nakaligtas sa paningin ko ang kakaibang titig nito sa akin. Alam kong nagdududa siya sa sagot ko. Trexie, sabihin mo sa akin, nakilala mo ba ang dumukot sa iyo? Namukan mo ba sila? Tanong nito. Hindi ako nakasagot. Anong pakay nila sa iyo Trex? Bakit bigla ka na lang niyang isinurrender sa amin na walang hinihinging kapalit? Ni hindi man lang sila nanghingi ng ransom. Tanong nito sa akin.
Muli akong natigilan. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanila na si Dominic ang nasa likod ng pagdukot sa akin. Ewan ko ba, hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Nakakaramdam ako ng matinding pag-alala para kay Dominic sa hindi malamang dahilan. Hindi ko sila kilala, sagot ko at kaagad na nag-iwas ng tingin dito. Alam kong masama ang magsinungaling pero ano ang magagawa ko? Ayaw kong ipahamak si Dominic. Hindi ko kaya. Are you sure? Trexie, come on, kilala kita. Alam ko kung nagsasabi ka ng totoo or hindi. Sabihin mo sa akin, namukan mo ba sila? Hindi pwedeng basta na lang natin baliwalain ang lahat ng ito. Kailangan niyang managot sa batas, sagot ni Kuya sa akin. Hindi na kailangan Kuya. Please, ayaw ko nang pag-usapan pa ang tungkol dito. Wala nang dahilan pa para ihabla natin siya, nandito na ako. Ligtas akong nakauwi at isa pa hindi naman siguro siya masamang tao dahil pinakawalan din naman niya kaagad ako. Sagot ko, kaagad naman nagsalubong ang kilay ni Kuya. Alam kong hindi siya kumbinsido sa sagot ko ngayon. Gayunpaman, buo na ang desisyon ko. Hinding-hindi ko sasabihin sa kanila na si Dominic ang dumukot sa akin. Kapatid mo ako Trex, ang gusto ko lang naman may managot sa mga nangyari. Alam mo bang sobra ang pag-aalala namin sa iyo? Kaya please lang, kung namukan mo ang dumukot sa iyo, makikooperate ka dahil ayaw na naming maulit ito. Sagot nito, kaagad akong umiling, I know Kuya, pero ayos lang talaga ako. Please, huwag na natin itong pag-usapan pa. Gusto ko nang ibaon sa limot ang lahat. Nakikiusap kong sagot, kailangan kong panindigan ang desisyon ko. Tanga na kong tanga pero wala akong plano na ipahamak si Dominic. Oo, may nangyari sa amin. Kinuha niya ang virginity ko. Pero bakit ganoon? Bakit wala man lang akong nararamdamang na kahit kaunting panghihinayang? Wala na din akong nararamdaman na kahit kaunting galit kay Dominic. Bagkus namimiss ko siya. Gusto ko siyang makita ulit at titigan ang gwapo niyang mukha. Gusto kong maramdaman ang yakap niya. Kuya, gusto ko nang mag-move on. Gusto ko nang kalimutan lahat ng nangyari sa ibalik sa dati ang buhay ko. Pagdadahilan ko sabay iwas ng tingin. Isang malakas na buntong hininga ang naging sagot ni Kuya bago ito tumanggaw-tango. Well, alam kong hindi kita mapipilit. Pero tandaan mo Trex, nandito lang kami na pamilya mo na handang makinig sa iyo. Hindi kami titigil sa pagtugis sa mga taong nasa likod ng pagdukot sa iyo. Sagot nito, bigla naman akong kinabahan. Hindi ako papayag na may masamang mangyari kay Dominic. Ayaw kong mapahamak siya. Hindi ko na sinagot si Kuya bagkus muli akong naupo sa upuan. Kaagad naman akong nilapitan ni Mama at hinawakan sa balikat. Anak, hindi ka namin pipilitin na magkwento sa ngayon. Pero sana, kung nakita mo ang hitsura ng taong dumukot sa iyo, makipag-cooperate ka. Lalo na at muntik nilang napatay ang kaibigan mong si Benji. Kailangan mabigyan ng hustisya ang nangyari sa iyo at sa kaibigan mo. Kaya kapag may nalalaman ka, sabihin mo sa amin para makausad na ang kaso, mahabang wika ni Mama. Napakurap ako ng makailang ulit bago umiling. Nagsasabi po ako ng totoo Maria. Hindi ko sila kilala. Hindi ko din nakita ang tunay nilang hitsura. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan nila at bakit inihatid nila ako dito sa bahay. Hindi ko alam, sagot ko sabay yuko. Alam kong masama ang magsinungaling. Pwede ko naman sabihin sa kanila na si Dominic ang dumukot sa akin. Alam ko din na kayang ipagtanggol ni Dominic ang sarili niya kung sakali. Pero kahit na, ayaw kong magbakasali. Ayaw kong magdamdam si Dominic sa akin dahil baka iyon pa ang dahilan para hindi na muling mag-cruise ang landas naming dalawa. Gustong-gusto ko siyang makita ulit. Mabilis na lumipas ang mga araw. Balik eskwela at balik normal ang buhay ko. Kahit na anong pilit sa akin nila Mama, Papa at Kuya Charles, hindi ko talaga inamin sa kanila na si Dominic ang dumukot sa akin. Ang pamilya naman ni Benji ay nanahimik na din kaya naman wala nang dahilan pa para ungkatin ang mga nangyari na. Ano nga pala ang plano mo sa birthday mo anak? Gusto mo bang magpa-party tayo? Dinner time at nandito kaming apat sa hapagkainan. Malapit na nga pala ang birthday ko kaya naman naungkat na naman ni Mama ang tungkol sa pagpapaparty. Tuwing birthday ko kasi sa restaurant lang kami kumakain. Ayaw ko ng malaking handaan dahil ayaw kong magsayang ng oras at pera. Ayos lang po sa akin ma kung sa restaurant na lang tayo kakain.
Doon pa din sa dati, tukoy ko sa restaurant na unang naging paborito ni Francine na naging paborito ko na din. Sigurado ka ba na ayaw mo na naman ng party? Huling party mo yata noong debut mo pa sagot ni Mama. Nakangiti akong umiling. Alam niyo naman po na masaya na ako na kumpleto tayo kapag araw ng birthday ko. Kontento na po ako sa presensya niyo kaya naman hindi na kailangan pa ng party para maging masaya. Isa pa, baka malulungkot lang ako kapag magpa-party ako. Hanggang ngayon po kasi hindi pa rin ako sanay na hindi na natin kasama si Francine, malungkot kong sagot. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa mukha ni Kuya Charles. Nagtatanong ang mga matang tinitigan ako nito pero kaagad akong nag-iwas ng tingin. Sa bagay, simula nang nakabalik ako never na naming napag-usapan ang tungkol kay Francine. Hindi na din nababanggit ni Kuya ang pangalan niya. Baka tanggap na niya na hindi talaga sila para sa isa't isa. Sa bagay, never ko din nabanggit sa kanila na magkamag-anak si Dominic at Francine. Ayaw ko nang guluhin pa ang isipan ng mga magulang ko. Isa pa, ipinaparamdam din naman nila sa akin na hindi na nila hinahanap si Francine. Natanggap na nila ang pagkawala niya dahil lang nagkaroon siya ng relasyon kay Kuya Charles. Si Francine, bakit nagkita ba kayong dalawa ulit? Bago ka nadukat nabanggit mo sa amin ang tungkol sa kanya, nasundan ba ulit ang pagkikita niyo anak? May alam ka ba kung saan siya nakatira ngayon? Seryosong tanong ni Mama. Hindi ako nagkaimik at hindi ko maiwasang magulat nang biglang nagsalita si Kuya Charles. Na nagkita at nagkausap na kaming dalawa Maria, diretsahang sagot nito. Kita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Mama at Papa Ryder. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig kay Kuya. Nagkita na kayo. Kung ganoon kumusta siya? Pwede bang pakisabi sa kanya na dumalaw naman siya dito sa mansion? Sabihin mo na hindi na ako galit na tanggap na namin kung ano man ang namagitan sa inyong dalawa. Sagot ni Mama. Kita ko ang matinding excitement sa mga mata nito. Hindi ko naman maiwasan ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Pabor sa akin kung sakaling muling magkakamabutihan sila Kuya Charles at Francine. Ibig lang sabihin noon malaki ang tsansa na muling mag-cruise ang landas naming dalawa ni Dominic. Simula nang nakabalik na ako ng mansion wala na akong naging balita sa kanya. Sa bagay, noon pa man talagang mapribadong tao na si Dominic. Kilala ito sa business world pero bihira lang ang may nakakaalam kung nasaan siya. Balita ko din, hindi ito masyadong lumalabas para makihalubilo sa mga kagaya niyang negosyante. Kung baga, mahirap siyang hajilapan. Hindi ko din alam kung saang lupalop dito sa Metro Manila or karatig na probensya niya ako dinala noon. Kung alam ko lang matagal na sana akong nagpunta doon para makita siya. Oo, nababaliw na nga siguro ako. Mahal ko na ang taong dumukot sa akin at hindi ako papayag na hindi madugtungan ang mga nangyari sa amin noon. Ready na akong pagsilbihan siya. Ready na din akong ibigay ang buong buhay ko sa kanya. Ready na din akong bumuo ng pamilya na kasama siya. Basta, ready na akong tuparin ang gusto niya na mabigyan ko siya ng anak. I think, hindi na muna mangyayari iyan sa ngayon Maria. Masyadong malayo na ang narating ni Francine at ang hirap niya nang abutin. Napukaw ako sa malalim na pag-iisip nang muling nagsalita si Kuya. Bigla akong naging interesado sa mga susunod nitong sasabihin. Anong ibig mong sabihin? Charles, nakita mo kung paano lumaki si Francine. Nakita mo kung gaano siya kabait. Alam kong hindi niya tayo matitiis kapag sabihin mo sa kanya na pwede na siyang umuwi dito sa mansion. Sagot ni Mama. Napalang naman si Kuya bago sumagot. Kung ganoon lang sana kabilas ang lahat Maria. Pero hindi hindi ko alam kung may patutunguhan pa ba ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Na kung siya ba talaga ang babaeng para sa akin. Hindi ko alam malungkot na sagot ni Kuya. Nagulat naman ako. Saksi ako sa kalungkutan na pinagdaanan ni Kuya noong biglang nawala si Francine. Nakita ko din kung paano niya ito ipinahanap. Bakit ngayon bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin? Ayaw niya na bang ipaglaban ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Francine? Sumuko na ba siya? Bakit po? Ayaw mo na sa kanya? Hindi mo na siya mahal? Hindi ko mapigil ang sabat. Kaagad na umiling si Kuya, God knows how much I love her. Pero hindi pwede. Mahirap mahalin ang isang kagaya niya Trex. Maluha-luha nitong sagot. Naguguluhan akong napatitig dito. Why? Anong dahilan? Bakit biglang nagbago ang lahat Kuya?
Kung saan nagkita na kayo tsaka mo naman sasabihin yan. Bakit may iba ka na bang gusto? Ayaw mo na sa kanya. Seryoso kong tanong. Hindi naman nakasagot si kuya. Or maybe, may iba kang dahilan, bakit? Dahil ba isa siyang De La Fuente? Iyan ba ang dahilan mo? Hindi mo tanggap ang pagkatao niya dahil sa apelyido niya. Diretsahan kong wika. Napansin ko ang pagkagulat sa ekspresyon nila mama at papa. Pati na din si Kuya Charles. Hindi sila makapaniwalang napatitig sa akin, anong sabi mo? Tanong ni papa. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago muling nagsalita. Si Don Geraldo de la Fuente ang tatay ni Francine. Kapatid niya ang namayapang ama ni Dominic de la Fuente ang taong dumukot sa akin, hindi ko mapigil ang sagot kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Gulat na napatayo si kuya dahil sa narinig mula sa akin. Ano, si Dominic na naman ang nasa likod ng ilang araw na pagkawala mo? Tanong ni kuya, bakit hind mo sinabi kaagad ito? Sana nasamapahan kaagad natin siya ng kaso dahil sa kanyang ginawa. Sagot naman ni Papa, bakas sa boses nito ang galit. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Isa ito sa dahilan kung bakit ayaw kong sabihin sa kanila ang katotohanan. Ayaw ko ng ganitong reaksyon mula sa kanila. Pero dahil nasabi ko na wala na akong magagawa pa kundi harapin ito. Buo na ang loob ko. Ipagtatanggol ko si Dominic sa abot ng aking makakaya. Kaya hindi ko po ito ipinagtapat kaagad sa inyo dahil ayaw ko ng kaso-kaso na iyan. Ayaw kong makulong si Dominic. Hindi siya masamang tao at gusto ko siya. Pag-amin ko.